for this lecture, we're going to talk about the naming of carboxylic acid. So the carboxylic acid group or the also known as the organic acid will contain this. Meron siyang carbon na double bonded sa oxygen. So I will highlight carbon double bonded sa oxygen. Tapos ang nasa dulo ay OH group. Okay? So yan po yung ating carboxylic acid. Tapos if ano, so COOH lang po. So here, meron po carbon double bonded to oxygen may OH. Pag may ganyan po, that is a carboxylic functional group. So here, ang ating ipapakita is mga naming in systematic name or IUPAC name. So we have highlighted the longest chain which contain the carboxylic acid. And since most priority natin ng carboxylic acid sa list, carboxylic acid will always gain a 1, a numerical locator of what? Then 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6 ang kanyang ano ay hexane. Ngayon, ang gagawin nyo lang pag systematic name, yung letter E, if ever na ano, ang nagiging suffix kasi pagka priority natin ay sa carboxylic acid ay oic. So, oic acid. So, we have to omit letter E and replace it with oic acid. So, hexane, magiging hexanoic acid. So, that is the name for the first carboxylic acid. Okay? So, for the second example, we have to highlight again the longest chain. Then, priority natin gawing 1 uli ang carboxylic acid. This 1, then 2, 3, 4, and 5. Then, mayroon tayong ano dito, another additional ano, yung substituent. So, yun po yung ating ilalagay na unang pangalan. So, sa number 2 po tayo may substituent. So, we put 2-methyl. Same lang po sa mga dating way ng pagpupangalan. Then, ang 5 carbon po ay pentane. Ano, tatanggalin uli natin letter A. So, that is tane. Tapos, we replace E with oic. Pentanoic acid. Okay? So, for the next example, meron po tayong dalawang carboxylic acid. Here, may dalawa po tayong carboxylic acid. Then, we highlight again. So, pagka ganyan pong dalawa, so it's either sa dalawa maging 1 kasi equidistant naman sa gilid. So, 1, 2, 3, and 4. So, ang 4 ay butane. Ano? Kaso, magiging dioic. Magiging di. Maglalagay tayo ng di kapag ah, ang ating carboxylic acid ay 2 or more na. So, dioic siya. So, bale, ang magiging ano natin dito ay lalagyan natin ng locator, yung ating ano, sa 1 sila at sa 4. So, 1, 4. Tapos, ano pong pangalan ng ating ano? That is butane. I-retain po natin here ang letter E ha. Hindi natin tatanggalin kasi lalagyan natin ng letter D na kasunod di. Ano? So, butane dioic. So, pwede po nating hindi natanggalin yung E kasi letter D na makasunod. Pagka ang kasunod niya kasi ay O, yun sa oic acid, tatanggalin natin yung E kasi hindi mo mababasa na maayos kapag may E tapos O ang kasunod. So, that is 1,4-butane dioic acid is the name for this compound or organic molecule na merong 2 carboxylic acid. Okay? Okay, for the next example, ay meron naman tayong double bond dito sa ating ano. So, we highlight again the longest chain and always priority natin gawing 1 ang carboxylic acid. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, sa 3 and 4, meron tayong double bond which is i-indicate natin, hindi na po siya hexanoic, ganun, hexene, mag-iiba siya. Pero pentene, pentene. Then, we're going to, identify anong stereoisomer. So, meron tayong hydrogen dito sa taas, tapos hydrogen dito sa baba. So, kung mapapansin nyo, ang priority natin nasa different side. Sa taas itong priority dito ang priority na ay nasa baba, that is E. Gagamitin natin ay E.
So we have to open close parenthesis, E. Then, locator po nung ating double bond ay nasa number 3. So, lalagay nyo ay 3, tapos ganyan. Tapos, ang ano po, ano natin ay pentene, di ba? 3 pentene. Tapos, lalagyan natin ng ano na, yung letter E, di ba? Pentene dapat to. So, 3 pentene. Gagawin yung oic. So, oic acid. So, pentenoic acid. E po ha, kasi pentene na alkene group na to. Then, pwede po ganitong gawin nyo. Open close parenthesis, yung new method of naming. Tapos, pent, ang ilalagay natin na pent. Tapos, locator natin, which is 3. Tapos, enoic acid. Pent-enoic acid. So, pwede po yung ganyan. Next, we have also here, meron naman tayong double bond plus a substituent. So, this is the longest chain. Then, we put number 1 for carboxylic acid, number 2, 3, and 4. Then, dahil may double bond po natin, alamin ulit natin yung ating stereoisomer, may hydrogen sa taas. So, in this carbon, ang priority nasa baba. So, sa kabilang carbon naman, ang priority nasa taas. So, nasa magkabilang side, that is E again. Kaso nga lang, iba na po ito. Mayroon na po tayong additional substituent sa number 2. So, unahin mo natin ang name ng substituent. That is 2-methyl. Okay? Then, ang 4 carbon po ay butene. Ano? Butene. So, locator naman po ng double bond natin. That is sa carbon number 2 pa din. So, 2-butenoic. Ano? Butene. Yung E, papalitan nyo ng oic. Butenoic. Ano? Butenoic acid. Okay? So, that's it for this example. Now, another ano naman po, dalawang carboxylic acid tapos may substituent. So, highlight ulit natin yung ating ano, then kahit alin po sa dalawa maging number 1 kasi equidistant. So, 1, 2, and 3. Sa number 2 po, meron po tayong methyl group. So, ilalagay muna natin yung ating substituent. That is 2-methyl. Wala na po tayong stereoisomer kasi wala po tayong double bond here. Then, 2-methyl. Tapos, ang ano ay propane. Ano? Lagay natin muna ang locator ng ating carboxylic acid sa 1 at saka sa 3. So, 1, 3. Tapos, propane. I-retain natin ng letter E. Then, ang ating ano na ay dioic. Dioic acid. Propane dioic acid. 1,3 propane dioic acid. Okay? So, that's it for the first set of example. So, punta tayo dun sa mga sunod na set ng example. So, now ngayon, nakikita nyo, meron tayong another functional group na combined dun sa organic molecule. So, we're here, meron tayong ketone. This one is a ketone functional group, yung carbonyl carbon na R group yung nasa magkabila. And this one is meron tayong ether. Then meron din tayong cyclo. Okay? So, now, since ang pinaka-priority natin is sa list natin ay carboxylic acid pa rin ang magwawagi para sa lowest locator. Sa kanya pa rin yung number 1. So, 1, 2, 3, and 4. Since dito, hindi natin priority ang ano, ang ketone, functional group, o mas priority natin ang ano, so siya ay magiging branch lang. Ito pong number 2 ay parang substituent lang ni carboxylic acid natin. So, magkaano tayo ng name niya na pang substituent. So, ang name ni ketone kapag sa substituent siya, that is oxo. So, lagay natin locator niya sa 2. So, 2-oxo. Ha, tandaan, pag ketone, substituent name niya ay oxo. So, 2-oxo. Tapos, ang butane ay butane. Ano? 2-oxo-butane. Kasi wala naman tayong double bond na nakita nun. Butane. Tapos, papanggalin natin yung letter E, gagawin yung oic. Sa butanoic acid. So, 2-oxo-butanoic acid. Okay? That's it for that example. Next, dito naman, ang combine naman natin ay ether group. No? So, we have to find the longest chain containing the carboxylic acid since siya ang priority natin. So, we have this. Meron tayong 2 carbon. Number 1 natin lagi, carboxylic acid. 1, 2.
Then, nagkameron siya ng substituent. Ang ether natin, magiging substituent lang here. So, this one, green, yan. Branch lang po siya ng ating 2-carbon carboxylic acid. So, 1 carbon lang siya na ether. So, that is named as methoxy. Methoxy. Then, saan siya nakalagay? Sa carbon 2. So, lagay yun. 2-methoxy. Tapos, meron tayong 2-carbon functional group here. That is etanoic acid. Okay, that's it for this sample. Now, dito naman po sa mga cyclo natin, ang pinakang parent name natin ay yung cyclo sa ating ano. Tapos, pero ang suffix pa din, carboxylic acid, since siya yung pinaka-priority. Ngayon, ang carboxylic acid natin, naka-branch out sa ating cyclopentane. So, pagka ganon, pag cyclo po, ang iano natin ay hindi po oic acid. Yung term na carboxylic acid, carboxylic. Ang ating gagamitin ay, sa naming ay carboxylic acid. Pagka yung ating carboxylic acid ay naka-attach sa cyclo, ano, carboxylic acid. So this one is cyclo, sorry. 'Di ba cyclopentane siya original? Cyclopentane. Bubuuin natin kasama yung letter E. Ang idodoktong nyo lang na term ay cyclopentane carboxylic acid. Since ang priority natin ngayon dito ay yung ating cyclic at ang carboxylic acid ay naka-branch lang sa kanya. So, cyclopentane carboxylic acid. Ang pag mga cyclo ha, hindi oic. Ang oic sa mga aliphatic lang. So, next we have here, pero in terms of numbering, pagka may kalaban ng ibang substituent ng ano, priority natin lagyan ng lowest number lagi ang carboxylic acid. So, ngayon sa ano na, two or more substituents sa cycle natin, tapos involving carboxylic acid, bibilang ka sa anong direction magkakameron sila ng lowest number parehas. So, I think this direction, 1, 2, 3. Tapos, pang 4 yung ating isang substituent. Okay? So, ang ating ano, mga substituent sa 1, 3, at saka sa 4. Uunahin mo natin yung methyl. So, dahil hindi naman siya masyadong priority over carboxylic acid. That is 4-methyl. Tapos, yung ating cycloname uli. Yung cycloname nga lang natin here, tandaan nyo, sa cyclo kasi, pag isa lang ang naka-attach sa kanya, hindi na nilalagyan ng locator. Pero this time, tatlo sila, may locator po tayo, 1 at saka 3. So, lalagay nyo 1, 3, 1, 3. Tapos, cyclopentane uli. Kaso, hindi carboxylic acid. Gagawin yung di. Gagawin yung di ha, kasi dalawa yung carboxylic acid natin. So, carboxylic acid. Okay? So, that's it po sa mga example ng mga carboxylic naming for carboxylic acid. I hope ay medyo nagets yung tungkol sa carboxylic acid. If ever may matanong po kayo, forward nyo lang sa akin yung example nyo and I will try to explain kung paano, ay, kung bakit yun ang magiging tamang name sa kanya. Okay? Based dun sa IUPAC name of system of naming. That's all for this video and God bless class sa inyong paparating na final examination sa Chemistry 1.